Okay, may paparating na baha. Pero sanay na tayo. Okay lang yan. Ha? Ganun ba yun? Bakit? May magagawa ba tayo? Ang dami na nating napag-usapan at napag-aralan. Madadagdagan pa sa episode na ito. Kapag may alam tayo, may magagawa din tayo. Pag-usapan natin ang flood resilience sa episode na ito. Tara! Be disaster wise! Alam nyo ba, globally, 80% of the disasters in the past 10 years are triggered by natural hazards caused by extreme weather and climate-related events tulad ng floods, storms, and heat waves. At ito pa, ayon sa Global Risk Report noong 2022 at 2023, ang Pilipinas ang may pinakamataas na disaster risk among 193 countries around the world. With multiplied and more difficult to predict risks, humanitarian needs are evolving. It is important that we find and follow the road to resilience. Pero, ano nga ba ang resilience? The IFRC defines resilience as the ability of individuals, communities, organizations, or countries exposed to disasters, crises, and underlying vulnerabilities to anticipate, prepare for, reduce the impact of, cope with, and recover from the effects of shocks and stresses without compromising their long-term prospects. For years, the Philippine Red Cross has continuously built resilience through its different programs and projects. Isa sa mga proyektong ito ang Flood Resilience Alliance Philippines Project o FRAPH. The FRAPH has been strengthening the resilience of communities against the impacts and adverse effects of flooding in the Philippines. The project is financially and technically supported by the IFRC and the Zurich Flood Resilience Alliance. Minsang naisip ng Zurich Flood Resilience Alliance na paano tayo makakapagsagawa ng tamang mga interventions patungo sa resilience kung hindi naman natin alam kung ano ang resilience. Maaaring alam natin ang definisyon ng resilience, pero hindi natin alam kung paano ito sukatin. Gaano ba ka-resilient ang isang barangay? Kaya nga naisip ng Zurich Flood Resilience Alliance na gumawa ng isang resilience measurement tool na specific at tumutukoy sa mga kailangan ng isang barangay para maging mas resilient. Ito ang 44 sources of resilience. Tama, 44 na indicators ang sinusukat at pinag-aaralan para malaman kung gaano ba ka-resilient ang isang barangay. Mula dito ay nakakapag-formulate ng mga tamang plano at aksyon para sa mga barangay. Isa sa mga aktibidad na natukoy mula sa pagsukat ng resilience ng barangay ay ang Community Flood and Evacuation Drill. First time na nagkaroon ng gantong drill sa Barangay Manggahan, Pasig City. Ang layunin ng Community Flood and Evacuation Drill ay ipaalam sa mga residente, Barangay DRRM Council at mga opisyal ng barangay kung ano ang dapat gawin kapag may baha mula sa pagmomonitor ng forecast, paghahanda sa pag-evacuate, at pagbalik sa kani-kanilang bahay. Hindi madaling usapin ang pagpapalakas ng resilience ng mga barangay. Dapat kasi, lahat ng anggulo para masabing mas resilient na ang isang barangay ay tinitignan. Baliwala ang kagamitan kung walang mga trained na barangay officials, residente, at Red Cross 143 volunteers na marunong gumamit nito. Baliwala rin ang kagamitan at mga na-train na tao kung walang mekanismo at planong masisiguro na ang mga ito ay laging madedeploy at gagawa ng tamang gawain. At baliwala pa rin lahat ng ito
kung walang polisiyang magpoprotekta sa mga kagamitan, infrastruktura, mekanismo, tao, at mga plano. Huy, resilience is not a one-person job or a two-trick pony task. Sama-sama at tulong-tulong na inaalam at ginagawa ng paraan ang lahat ng aspetong ito. At lagi nating tandaan, hindi lang pagdating sa pagbaha kailangan ang resilience. Dapat resilient tayo sa kahit anumang uri ng disaster. Kung dati tayo ay sanay na, dapat mapalitan ito ng tayo'y handa na. Mula sa disaster preparedness, risk reduction, response, recovery, at pabalik. Marami pa tayong dapat matutunan, tuklasin, at gawin para protektahan ang ating sarili, pamilya, kabarangay, at iba pa. Pero hanggang dito na muna tayo. Oh, huwag kakalimutan ha, be disaster wise!